Away magkapatid. Basta, Before natin tawagin yung Oo. magbibigay ng detalye, may Oo. babasahin na si Ed tungkol dyan. Oh. Okay, tinawag na kay horror. Tinawag Kay horror. na horror ni Pangulong Bongbong Marcos ang latest na kontrobersyal na may eksena sa Senado. Ang naging baril ng pangaraw sa Senado ay peke. Hindi rin daw nila maintindihan ni Executive Secretary Ralph Recto ang nangyari na personalan at mababaw na diskurso ng mga senador. At speaking of diskurso, tuto naman si Marcos sa online participation at voting sa Senado. Wala raw kasing malinaw na basehan para maaprubahan ito. Dagdag ni Marcos, ang nagtatagong senador na si Bato de la Rosa lamang daw ang makikinabang dito. Kaugnay niyan, pinalagan ng Pangulo ang pahayag ng kanyang kapatid na si Senadora Amy Marcos na tinatarget ang majority block ng Senado. Kasunod po yan ng warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senator Bato de la Rosa at ang mga kinasuhan at nakakasuhang senador, partikular Jinggoy Estrada, Dante Marcoleta at Joel Villanueva. And speaking of Senator Amy, pinayuhan ng Pangulong kanyang kapatid kaugnay sa mga impormasyon na pinupusigi raw ng administrasyon ang no election scenario sa 2028. Dapat daw ay tanggalin sa trabaho ang staff ng senadora. Nakakapekto raw kasi ang fake news sa lahat at hindi lamang sa mga inaatake nito. Ang benta naman ni Senadora Amy, halata raw ang ginagawa ng Pangulo na kawawain ang majority block. Takot daw kasi ang ibang mga mambabatas sa administrasyon dahil ang mayorya na ang nakaupo sa Senate Blue Ribbon Committee. Before we continue, let's show them kung ano yung before itong mga mga sinabi ng Pangulo sa Japan na mga pahayag nga niya na yan na medyo spicy. Kumbaga before sa umalis para sa kanya para ayaw niyang patulan. So tingnan natin yung video nung siya inambush interview sa departure honors para sa kanya nung umalis siya dito papunta ng Japan. So panoorin po muna natin. Comment on the Noel. What's Noel? Your sister said that you wanted a no election scenario. I wanted a no election. Allegedly, sir. Statement on the Para na siyang meme ngayon na ginagamit ng mga tao. Pero i-welcome natin si Mase from Japan. Nandun pa siya eh. Hi, Mase! Ganda-ganda naman ang likod ni Mase. Magandang gabi. Pero, so, medyo napahapiawan na namin, Mase, pero hindi pa namin playback yung interview na ginawa nyo sa Pangulo. Pero, tama ba kami? Kasi before umalis, parang ayaw niya pampatulan si Senadora Amy Marcos. Pero mukhang sa pakipag-usap nyo kanina, He came out swinging na. i-share nyo sa amin, sa share ko lang, kung ano ba yung mga sinabi. Nako, so eto na nga yung SKL natin. Sumagot na nga rin si Pangulong Bongbong Marcos, dininay niya yung sinasabi na no L o no election scenario na pinapalutang. Sabi niya PBBM, never daw nilang napag-usapan yung tungkol sa issue ng no L. At malinaw daw na fake news itong sinasabi ni Senadora Amy Marcos. Meron siya actually na advice na ang sabi niya kay Senator Amy, baka gusto niya i-fire na lang yung kanyang staff na nagsabi sa kanya na no L dahil malinaw naman daw na hindi ito totoo at dapat din daw mag-ingat siya doon sa mga pinupulot na impormasyon. Pakinggan natin yung sinabi ni PBBM doon sa press briefing kanina. She should fire her staffer who gave her that information. Because, fake news hurts everyone. Not only those that fake news is attacking, but also those who are purveying that fake news. The purveyors of fake news are also damaged by this kind of. So, she should choose her sources of information better. Meron pa ba siyang ibang sinabi, Maseto, ko sa kanyang kapatid muna tayo? Doon muna sa kapatid. Sige. Sa kapatid muna. Oo, doon sa kapatid niya, basically yan nga yung sinasabi niya, yung tungkol dyan sa Noel. At saka yung sinagot din niya yung paratang na ang tina-target daw ay yung majority 13 ng Senate. Ang sabi ni PBBM, malabo yan na tina-target yung majority 13 dahil bago pa daw mabuo yung majority block na yan, ng Senado, meron ng mga lumalabas na personalidad doon sa Senate Blue Ribbon Committee investigation at kahit naman daw na ano pa yung naging alignment nila
dyan sa Senado, yun at yun pa rin naman daw yung personalidad na lalabas dyan sa flood control issues. Although alam din naman natin na inuna kasi na nakasuhan at na-issuehan ng warrant of arrest si Senador Bato, tapos senaryan nga si Senador Jinggoy. Pero yung kay Senator Marcoleta, ibang issue naman yon, pero sabi ikakasuhan din daw siya. Pati si Senator Joel Villanueva, kakasuhan din daw. Okay, before tayo mag-move on sa away magkapatid, meron yata si Chiking na para ba daw fair? Oo, eto naman side ni Senator Amy Marcos. Ang sabi niya, mga kapatid, ang nakarating sa kanya ang fake news. Malinaw sa video at speech ko kung sino-sino ang nasa meeting na sadyang inamin din ng 2 senador na nandun. Narinig ba niya ang pangalan niya? Staff niya ang sisantihin niya. Oh. Ay, so parang walang tigil ang awayan ng magkapatid ha. Pero move on tayo doon, Mase. Nagsagutan na sila. Correct. Move on tayo, Mase, dahil dating senador si Bongbong Marcos at dating senador si ES. 'Di ba? So parang Si yung bang Ralph expression niya, si Ralph Recto, yung expression nila nung hindi naman disgust eh. Yung parang medyo hindi maganda In yung tingin nila horror sa daw. nangyayari. O kaya ano nangyari doon? Ano yung sinabi nila? Well, tinanong ko yan kanina kung ano yung tingin ni PBBM doon sa sunod-sunod na drama dyan nga sa Senate. At ang sabi ni PBBM, very concerning yung nangyayari. Tapos sabi nga niya, they watched in horror. Nagkakatinginan na lamang daw sila ni Executive Secretary Ralph Recto, na of course dati ring senador, kung anong nangyayari kasi hindi rin daw nila maintindihan kung paano bumagsak sa ganitong level ang Senate. First, yung sinasabi niya, yung sa gun-related incident na peke naman daw, sabi ni PBBM. Tapos, nariyan nga yung pag-walk out ng minority bloc. Tapos, pinupursige nga yung online voting. So, sabi niya, nung panahon daw na siya ay senador, mainit din daw yung diskurso, yung kanilang mga sagutan at debate. Pero after nung discourse at debate tungkol sa particular issues, sabay-sabay pa rin daw kumakain at nagkakape yung mga senador. Kumbaga, mga work-related lamang yung kanilang debate, walang personalan. Ngayon daw kasi ang nangyayari, umaabot na sa personalan yung mga sagutan at bumaba ang babaw daw ng mga usapin. Ito mismo yung sinabi ni Pangulong Marcos. How concerning is this, sir? Very. I watched with horror that the Senate has become this. Paano nangyari? Narating pa tayo sa putukan, tapos fake pala yung putukan, tapos hindi ko maintindihan. Walang nangyayaring kagaya ng panahon ko sa Senado. Of course, the only basis for comparison that I have is the time that I was in the Senate. And I never imagined that the Senate would descend into this kind of what's happening right now. And then I was watching the comments of former SP, another colleague of ours, Senator Frank Drilon. Sabi niya, paano nangyari dito? The Senate is now sheltering fugitives from justice. Actually, yung part na yun yung medyo interesting, Mase, tungkol dun sa pag-shield ng Senado sa fugitive. Medyo naputo lang namin yun, pero I'm sure na stress na maigi sa inyo yung punto na yun. Oo. At saka meron siyang pasaring kay Senador Bato de la Rosa. Dahil una nga, binanatan ni Pangulong Marcos yung Senate kasi kakaiba na daw yung sitwasyon ngayon. Yun na daw ang mismong nagiging pugad ng pugante. Tapos meron din siyang patama kaya Senador Bato de la Rosa tungkol dun sa online voting na proposal ni Senator Rodante Marcoleta. Sabi ni Pangulong Marcos, hindi akma o tutol siya actually doon sa online voting. Tapos hindi raw yan na napapanahon, wala daw basihan dahil dati kaya naman daw yan ginawa dahil merong pandemya. Ngayon wala siyang nakikitang dahilan. Ang hamon niya kay Senador Bato de la Rosa, kung gusto niya talagang bumoto, pumunta siya sa Senado. Kasi tanging si Senador Bato lang naman daw ang makikinabang sakali na matuloy ang online voting na yan. Dahil si Senador Bato lang naman daw yung nagtatago sa batas dahil nga dun sa inisyu na arrest warrant mula sa International Criminal Court. So para daw hindi na magulo, makita na lang siya. Ito yung sinabi ni Pangulo. To only be applicable to Senator Bato.
para makaboto si Senator Bato dahil tatago siya. Now, for someone who is actually a fugitive from justice, na hinahanap ng police, na hinahanap ng Interpol, at may arrest warrant galing sa ICC, palagay ko, hindi siya dapat magboto. Hanggat dumating siya dun sa Senado. Kung he's willing to take the risk like he did the last time, ay pag-usapan yun. Basta nandyan siya. So, it has been the long-standing tradition of Senate is that if you are not physically present on the floor when a vote is taken, that you can in fact vote. Again, COVID gave us a different outlook in terms because it was concerned about Okay. Note ko lang. Nadagdag, sige, Go ahead, go Mase. ahead. Go ahead. Idagdag ko lang, Hak, related pa rin dun sa Senate. Kasi di ba may hirit yung isang senador, sinasabi niya na tanging si Senador Alan Peter Cayetano daw yung naging Senate President na walang basbas ng Malacanang. Alam mo, ang sabi ni Pangulong Marcos dyan sa hirit na yan, out of this world daw. Sabi niya kahit na sinong senador ang tanungin mo, matatawa lang daw kapag sinabi yan because clearly, kapwa mga senador naman daw yung namimili kung sino yung uupo bilang Senate President. Okay. Okay? Mase, tapos na activities ng Pangulo, no, dyan? Tapos na! Mukhang nakabalik na siya dyan sa Pilipinas. Sabi, Kasi shopping na lang pagkatapos nung... Nag-shopping na lang Hindi kayo. ko narinig, Bok. Anong sabi mo? Nagsashopping ka na daw. Magsha-shopping ka ba? Magda-donkey na ako. Oh, magda-donkey na siya. Correct. Sunday ka pa babalik para maraming donkey mapuntahan. Hindi, pabalik na ako bukas ng umaga. Don Quixote. Ay, paalis na ako bukas. Yan. Ingat, Okay. ingat. Huwag na natin pigilan si Mase na pumunta ng donkey. Ngayon na. Okay. Thank you, Mase. Thank you. Happy weekend! Salamat. Note ko lang na si ES Recto at saka si President Bongbong Marcos ay parte ng senator judges nung panahon nung impeachment ni Corona. Sorry, anong Don Quixote? Don Quixote is the shopping haven for Yes! Filipinos na nagpunta ng Japan. Pasalubong! Pasalubong. At Daming saka mga Godzilla ano. doon. Godzilla? Saka Godzilla characters. Okay. Hayaan mo pagpunta ko doon, papasalubungan kita ng mga galing sa Don Quixote. Saka sana ma-memorize ko yung kanta para maikanta ko sa iyo yung kanta ng Don Quixote. May kanta yun. Don Quixote? Hindi ko naman. Pag pumasok ka doon, yun na nga yung napansin. maririnig mo. Hanggang makarating ka ng 6th floor, yun pa rin naririnig Is mo. it a mall, a district, a It's a barangay? mini mall. Yeah, it's a mini mall. It's a mall. Tapos maraming floors. Para sa 2, 3 floors, Para sa right? 168. Yes, Oh. Okay. Pero legit yung mga items. Wow, Legit yung mga items. Walang fake doon. Actually, mahal siya ha. Yeah. Oh. Okay. Okay, tayo baka mapagalitan ni Lord de Vera. Overtime na tayo. Thank you, Bob, for joining us this Thank week. you, Bok.